Could it be that up in heaven God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. One day I heard a preacher preach. He said, this world you're gonna leave, and when we die we'll either go to heaven above or hell below. I bowed my heart, confessed my sin, invited Jesus to come in. The Savior turned me from the flames, and with a word
locked the gate. He locked the gates of hell behind me, and then he threw the keys away. He locked the gate. He locked the gates, so give him glory. There'll never come a day I'll have to enter such a place. For the day that I got saved, he locked the gates. And now I live a life so free, knowing Jesus, he lives in me. And when I fail, I plead the blood, alive and well, it's still enough. And when the devil comes my way and says in hell for sin I'll pay, I point him to that rugged hill. I say thanks to Jesus, I never will. He locked the gate. He locked the gates of hell behind me, and then he threw the keys away. He locked the gate. He locked the gates, so give him glory. There'll never come a day I'll have to enter such a place. For the day that I got saved, he locked the gates. He locked the gate. He locked the gates of hell behind me, and then he threw the keys away. He locked the gate. He locked the gates, so give him glory. There'll never come a day I'll have to enter such a place. For the day that I got saved became that very day. He locked the gates. He locked the gates. Pleasant morning to each everyone. Good morning. It's good to have a new morning. Gandang umaga po at sound check lang tayo. Sound check. Kung okay na yung sound natin, baka magkaroon na naman tayo ng problema. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay nandito na sa buwan ng Disyembre. Tayo po ay nandito na sa buwan ng Disyembre at salamat sa Panginoon na tayo po ay nakaabot ng buwan ng Disyembre. At yan lang po ay pagpapatunay na napakabuti at napakatapat ng Panginoon sa buhay natin. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po ay pinagpala at binigyan ng ganito pong buhay na hindi man po talaga tayo perpekto, pero salamat sa Panginoon na tayo po ay kumikilala sa Kanya at nagpakilala siya sa atin at kinilala naman natin ng Diyos. At thank God that God woke up us this morning with the right spirit, with a good spirit, and we will have another Newman every morning. And we talk about developing a strong faith to God. And we are now episode 495. I really praise God. We start the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, and now 2 Samuel. And we almost finished 2 Samuel. Church, I encourage you, it's also your Bible study, ito na rin po yun. Nagsimula tayo ng book of Genesis last, I think, we started 2023, if I'm not mistaken. 2022, half of the year we started this one, and now naka 3 years na pala tayo dito sa Newman every morning. Praise God for that. At salamat sa Panginoon na sa loob ng 3 taon na pag-aralan na natin yung book of Genesis hanggang dito po sa 2 Samuel. Kahit papano, di ba? Nabaybay natin yung Old Testament. Nakita natin yung mga konting istorya na hindi natin masyadong naririnig-rinig. At ganyan po, nandito na tayo ngayon, 2 Samuel. At sa mga susunod na linggo ay papunta na tayo sa panibagong taon. At naniniwala ako na mas marami pa tayong matututunan sa salita po ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay nakarating sa ganito pong kalagayan na December 1. January 1, December 1.
At sa mga susunod na linggo ay January na. Pagpasalamat natin sa Panginoon na tayo po ay pinalakas ng Diyos. Okay, so I hope tayo po ay pinagpala ngayong umaga. Are you happy this morning? Magandang umaga po dyan. At sa mga kapatiran, mga church members, good morning po. Our jobs. Morning to my wife. Good morning, Sister Clarice. Morning, Sister Ging. Morning, Sister Ronalette. Nanay Elsa, good morning. Wow, ganda na ni nanay ngayon Si nanay ay lagi na nandito. Very good, Nay. Si Sister Bona, lagi na rin nandito. Good morning po sa inyo dyan, all the way there in our Perth mission there. Alright, Virgin Boy, good morning all the way there in Perth. Amen. Nanay Amelia, all the way there in Taguig. At sa iba pa natin mga kasamahan na nandito na po, magandang umaga po. Nasaan man kayo ngayon, ay pagpalain kayo ng Panginoon. And please pray for extra strength sa ating gagawin ngayong araw. Monday, mga kapatid, ay pinalakas tayo ng Diyos ng mga mensahe na rinig natin kahapon. I know that every Monday is an exciting day because we have a fully charged spirit. Yesterday, we fully charged in the Word of God. No, yan ang ating pagkain. Physical na pagkain at meron din tayong spiritual na pagkain. Okay, good morning po dyan, Nanay Lorena. At salamat sa Panginoon. Okay, so let's study the Bible. At gusto ko na pong tapusin itong book of 2 Samuel para makapagpunta na tayo sa another book. Ano ho? At naniniwala ko na marami tayong matututunan sa umagang ito. Okay? Dito pa rin pa tayo sa chapter number 20. At naniniwala ko na marami tayong makikita pa rin mga wisdom na ipaparating sa atin ng Panginoon dito sa chapter number 20. No? At nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayo po ay patuloy na binibigyan ng lesson dito na magagamit natin sa ating Christian living. Alright? Open our Bible is 2 Samuel chapter number 20 and we will finish this at para makamove na tayo sa chapter 21. Mga ilang chapter na lang po itong 2 Samuel at malapit-lapit na po natin ito matapos at dadako na tayo sa 1 Kings. We will proceed in Book of Kings. Alright? Sige po, tayo na po ay magbasa ng salita po ng Diyos. Magbabasa po tayo in verse number 14. Okay, tapos na po tayo dun sa karaan natin na pag-uusapan. Dito na po tayo sa verse 14. Okay? Naniniwala ko may makikita kayong something dito. Okay? Verse number 14, the Bible says, "And he went through all the tribes of Israel unto Avel, and to Beth-Maacah, and all the Berites. And they were gathered together and went also after him." Okay? Verse number 15. "And they came and besieged him is Abel of Beth-Maacah. Okay? And they cast up a bank against the city, and it stood in the trench. The Bible says, and all the people that were with Joab battered the wall to throw it down. Verse number 16. Then cried a wise woman out of the city, Hear, hear, say, I pray you unto Joab, Come here hither, that I may speak with thee. And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear. Verse number 18. Then she spake, saying, They were not wont to speak in old times, saying, They shall surely ask counsel at Abel. And so they ended the matter. Verse number 19. I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city, and a mother in Israel? Why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? Verse number 20. And Joab answered and said, Far be
far be it from me, that I should swallow up or destroy. Last verse 21. The matter is not so, but a man of Mount Ephraim, Sheba, the son of Bichri by name, hath lifted up his hand against the king, even against David. Deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall. Let us pray. Dear God, Father in heaven, thank you, Lord, for this great day, Monday. Thank you, Lord, for a great revival in our hearts yesterday. Thank you for what you have done in the midst of us. Thank you for reminding us, Father, and bless your people, Father, as we study thy words. Holy Spirit of God, please help us to understand thy word, because without you, we're just good for nothing. We honor you, we glorify your name, and we magnify your words. This is our prayer, in Jesus' name. Amen and amen. All right, good morning again to all our brothers and sisters. Wherever you are, may the Lord bless you. Okay? Magandang umaga po sa inyo, Brother John Burr. Good morning sa iyo, John. This morning, from verse number 14 to verse number 26, I want you to understand how God works in chaos o chaos, no? Paano gumagalaw ang Diyos sa kalagitnaan ng, alam niyo na po, mayroong pagkakataon sa buhay natin, nagkakaroon ng kaguluhan. Ano ho? Dito sa ating binasa, makikita po natin, dahil nga po sa ating binasa, the previous verse that we read, there's wrong choices that made Sheba choose the wrong choices. Okay? And the truth is, wrong choices bring dangerous consequences. Do not forget that. Ang maling pagpili ay laging may kapalit na masama. Ang maling pagpili ay lagi pong may kapalit na pagdurusa. Napakahalaga po na maintindihan po ng isang Kristiyano po yan. And this passage shows how God restores order even when people be in chaos through rebellion. Rebellion of Sheba, delay of Amasa, and now you will see here conflict, Joab conflict, leadership shifts. You know, in our lives, brethren, may have chaos moment. But I encourage you this morning, God always has a way to bring back order when we follow His way. Let me say again, sa buhay natin, maaring may kaguluhan o may kalituhan. Pero hindi nyo po ba alam, nakadala sa salita ng Diyos, ang Diyos na pinaniniwalaan natin ng Biblia, ang Diyos na naglikha ng langit at lupa, ay mayroong pamamaraan para maiayos po ulit. At doon natin makikita kung paano po kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan ng kaguluhan. Nariyan na po kayo. Good morning again sa mga kapatiran dyan. Morning ba, Brother Ron? Morning sa iyo. Okay? So makikita po natin dito as just explaining the verses from 14 to 26, Sheba runs from city. Sheba is the one starting this, rebelling against king. Sheba runs from city to city thinking he can escape. And the Bible says he hides inside, a fortified city called Abel. But sin always catches up eventually. Tatandaan natin, walang kasalanan na hindi mo pwedeng, walang kasalanan na hindi pwedeng, kahit anong tago po natin yan, walang kasalanan na hindi mabubulgar. At makikita po natin dito. Kaya nga, sa buhay natin, mga kapatid, nakapakaganda na intindihin natin lagi yung ating ginagawa. Para itong buhok sa pagkain, minsan may ganyan po nangyari, di ba? May buhok sa pagkain. Kahit maliit, kapag hindi tinanggal, hindi mo kayang kainin ang pagkain. Ang kasalanan ay ganun din, mga kapatid. Kahit maliit, kapag hindi natin inayos, hindi natin pinaayos sa Diyos, sisira to ng ating buhay.
Kaya nga, ngayong umaga, napakaganda na makita natin ito. At tandaan po natin ito. Sheba runs from city. She started choosing wrong and brings destroy and consequences. And this is what happened to Sheba. He tried to hide his sin, but brethren, sin always catches up eventually. Because sin and rebellion are like a small cracks. If you ignore them, they destroy everything. Ulitin ko po, ang kasalanan ay parang buhok sa pagkain. Mga kapatid, kahit maliit ito, kapag hindi tinanggal, hindi mo kayang kainin ang pagkain. Ganyan po ang kasalanan. Walang malaki, walang maliit na kasalanan. Kapag hindi natin to pinagsisihan, hindi natin to sinurrender sa Panginoon, itong kasalanan na ito ay sisira ng ating buong buhay. Nariyan na po kayo. That's why I want you to see that, brethren. If the sin, brethren, and rebellion are like a small crack, and if you ignore them, they're gonna destroy everything. And it is important our repentance. Repentance is every day. Either amen. Repentance is every day. That's why, ask ourselves this morning, what small rebellion am I hiding from God? Do you know, this morning, if you really evaluate ourselves, we have small rebellion that we hiding from God. Tanungin natin po ang ating sarili ngayong umaga. Ano bang maliit na pagsuway ang hindi ko pa pinapaayos sa Diyos at hindi ko pa pinagsisisihan? Nariyan na po kayo. Meron po sa buhay natin, mga kapatid, na maliit lang po ito, pero akala nating maliit. Yung maliit na pagsisinungaling, magdadulot sa atin yan ng malaking trahedya na aanihin natin. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ano ang itinanim natin, aanihin natin. Wala na yan. Hindi natin pwedeng pag-uwihin yan, mga kapatid. Yan na po ang prinsipyo ng Biblia. Brethren, ask yourself, what small rebellion that we hiding from God? Because, brethren, if you don't take it seriously, before it becomes, chaos. Take it seriously before, it becomes distraction, like what happened to Sheba in this verse. And you will understand here, brethren, Sheba rebellion finally catches up him. Wala siyang naitago. Wala siyang magawa. Wala siyang hindi pwedeng itago. Lahat ng ating kasalanan, mga kapatid, ilapit natin sa Diyos at ihingi natin ang tawad sa Diyos. Alam niyo po ba, mas magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa bawat isa kapag yung kasalanan natin ay naisuko natin sa Diyos. Hello? May kausap na ba tayo? Amen, amen, amen. Yung maliliit na tinago natin na kasalanan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sin bring it forth death. When sin it is finished, read your Bible, Book of James. The Bible says, bring it forth destruction. That's why, what small rebellion or sin I am hiding now from God? Maganda to tinatanong natin yung ating sarili. Kasi gusto natin tayo ay pagpalain tayo ng Diyos. Tama po ba? Pero ano po yung mga attitude na hanggang ngayon hindi natin inaalis? Mga kapatid, sa harapan ng tao, pwede tayo makapagtago. Pero sa harapan po ng Diyos, hindi tayo pwede makapagtago. Tandaan po natin yan. Marahil ako ngayon, umaga, pwede ako makapagtago sa inyo ng kasalanan. Pero sa harapan po ng Diyos, hindi ako makakapagtago ng kasalanan. Ano po man ang ginagawa ko, mga kapatid, tatandaan natin na meron tayong pagsusulit sa harapan ng Diyos. Huwag natin hayaan ang laman o pagnanasa ng laman ang sisira ng ating magandang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Huwag natin ipagpalit yung mga bagay na makalaman sa mga bagay na para tayo po ay
ipagpala o pagpalain ng Diyos, kailangan natin hingin ng tawad sa Diyos yan. Kailangan po natin ilapit sa Diyos yan. Huwag natin kayahin si Sheba na may pinili siyang mga bagay na akala niya maliit lamang yon pero nagdulot sa kanya ng malaki. At hindi lang po yun, nakaapekto po sa kanya ng malaki. Mga kapatid, iwasan natin na tayo po ay mabiktima ng laman. Itong laman na ito ay corrupted na simulat sa mulpa sa panahon ni Adan. At ito ay ang kagustuhan lagi ng laman ay laging palayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga salamat sa Diyos na nung tayo po ay tinubos ng Panginoong Hesus, ay sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin na. Nandito na po siya sa ating buhay. Na yun ang ating pang-combat o pang-overcome, or para tayo po ay hindi na mabuhay sa laman, kundi tayo na po ay lumakad at magkaroon ng pagnanais sa banal na Espiritu. Ang buhay ko ngayon, mga kapatid, kapag hindi ko po pinahintulutan ang banal na Espiritu sa buhay ko at hindi ko inalaw yung banal na Espiritu sa buhay ko, na ang sinasabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ay merong pagpapasensya. Minsan, dumarating sa point na, ay, talaga naman, pagka nakikita ko yung anak ko, matigas ang ulo, parang napupundi ang aking bumbilya. Pero lagi kong inaalala, ang utos niyo, Panginoon, ay love. Ang utos niyo, Panginoon, ay long-suffering. Ang utos niyo, Panginoon, ay gentleness. Ang utos niyo po ay, pagpapasensya. So, pagka inalaw natin yun, hindi ngayon mangingibabaw yung laman. Kaya nangingibabaw yung laman kasi hindi na po nangingibabaw yung banal na Espiritu na nasa sa atin. Nariyan na po kayo? Are you there, amen? At napakalaga, mga kapatid, ngayong umaga, pinapakilala po ng salita ng Diyos na maayos lamang yung gulo sa ating pamilya kung pahihintulutan natin sa buhay natin ang banal na Espiritu. At susundin natin yung banal na Espiritu na nasa sa atin na, sabi ng Biblia, kaysa sa mga makalaman na kaugalian. Pag tayo ay mabilis na magtampo, makalaman yan, mga kapatid. Pagka mabilis tayo magtanim ng sama ng loob, makalaman yan. Pag tayo mabilis magselos, makalaman yan. Pag mabilis tayong mainggit, yan, lalo na, makalaman yan. Yan ay laman. Sabihin laman, yan ay gawa ng pisikal na pagnanais. Pero pwede natin. Wala nang ginawa ang Panginoong Hesus sa buhay natin. We can live a victorious life. We can overcome the work of the flesh through the power of the Holy Spirit that is in us. Again, when we hide sin, brethren, sin and rebellion are like a small crack. Small cracks. You ignore them, and before you know it, it will destroy everything. Ang kasalanan na kahit maliit, kapag hindi pinaayos sa Diyos, sisira ng ating buhay yan. Kaya salamat, ngayong umaga pinapaalala to sa atin ng Panginoon. Kaya tanungin natin yung ating sarili, ano bang maliliit na pagsuway ko na hindi ko pa pinapaayos sa Diyos? Ano ba yung mga maliliit na yan? Nakala ko maliit lang pero lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki at mapapansin mo mas malaki na yung kasalanan sa buong mananampalataya mo. Kaya, alam nyo, lagi natin alalahanin. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala tayong magagawa kung hindi natin ipapamuhay ang kanyang salita. Kapatid, wag lang tayong tagapakinig. Marami na tayong napakinggan. Halos dito sa simbahan, church members, every day we have this kind of Bible program. Every Saturday we have Bible study, and every Thursday we have midweek service, and every Sunday we have Sunday school and morning Sunday school and main preaching in the morning and in the afternoon. We cannot blame each other, and especially God, and questioning God's provision and care that God bring the very help to us. And sometimes we ask God, can you help me? Please help me. All right.
God said, okay, I want to help you. And the very help, of God in us is when we have the Word of God. When we heard the Word of God. Yan na yung malaking tulong ng Diyos sa atin. Yung mapakinggan natin araw-araw ang salita ng Diyos. At ngayong umaga, ang sabi ng Biblia, maayos at gumagawa ang Diyos na ikaayos yung mga chaos kung pahihintulutan po natin siya. Pero kung pahihintulutan natin yung laman at magdudulot ng maliit lamang na kasalanan, pero yung maliit, palaki ng palaki, parang isang kwento na yung bata, inutusan lang bumili ng sigarilyo at sasabi ng lalaki, ay pakisindihan mo nga yung sigarilyo na pinabibili ko sa'yo. At ito naman bata ay walang kaalam-alam na hindi niya alam, yun yung pagsisimula niyang magiging isa na ring manigarilyo. So inutusan yung bata, okay, bili ka sigarilyo at pakisindihan mo. Siyempre yung bata, wala pang kaalam-alam. So sinindihan niya, naubo-ubo pa. Ngayon, pagkasindi niya, siya na yung pinaka mas malakas manigarilyo doon sa nagpabili sa kanya. After 5 years, siya na po ay addict na sa sigarilyo. And after 15 years, siya na po ay may karamdaman na. Akala natin, yung kasalanan, maliit lang, pero ang dulo niyan mga kapatid, ang sisira ng buhay natin. Nariyan na po ba kayo? I hope naiintindihan po natin yung ating tinatopic ngayon. So may kita po natin dito. This passage is about shows how God restores order even when people bring chaos. But we need to repent. We need repentance. Brethren, repentance is changing of mind. It's always a change of mind that brings a changed life. Hello? If we repent, biblical repentance is, changing of mind, and it always changing of our attitude toward sin and toward God. Sa Tagalog po, yung repentance o pagsisisi, ito'y pagpapalit ng ating kaisipan na itong kasalanan na to, kesa ito ay lumaki pa, ngayon pinagsisisihan ko na, at ngayon ididil ko na siya, hindi ko lang siya tatalikuran, okay? Ako'y magpapalit na ako'y magpapalit na ng kaisipan na hindi ko na babalikan. Paano tayo nung tayo po ay pinaunlakan natin yung mga, alam nila hindi kasalanan ng pag-iinom. Mga kapatid, kasalanan yan. Gapak na nakalagay sa Biblia yan ang sumisira. Pagka napopromote mo yan sa tahanan mo, hindi i-bless ang tahanan. Di ba marami na natin binasa ng beses to, di ba? Sabi ng Biblia, Proverbs chapter 17, di ba? Verse 13, if you rewarded evil for good, evil not depart from it. Hindi mo pwede pagsamahin na, alright, mag-church tayo, after ng church natin, dito na tayo ngayon sa panibagong session, inuman na. Hindi mo pwede pagsamahin ang mantika at tubig. Hindi mo pwede pagsamahin yung puting damit sa maruming damit. Hindi mo pwedeng ilagay yung puting damit doon sa maduming damit. Ibig sabihin, hindi mo talaga pwede pagsamahin ang marumi at malinis. Hindi mo pwede pagsamahin yung kasalanan at yung kabanalan ng Diyos. Hindi pwede magsama yan, mga kapatid. Kung gusto mo talaga na ikaw ay maglalakad na may kabanalan sa buhay mo, hindi tayo perfecto, pero tayo ay inutusan ng Diyos na lumakad sa ating pananampalataya patungo sa kabanalan. Now, kung tayo po ay inutusan ng Diyos, patungo sa kabanalan, hindi ka pwedeng mayroon ka pang tinatago, mayroon ka pang nire-reserve. Hindi pwedeng Kristiyano tayo, pero meron tayong tinatagong kasalanan. Kailangan natin pagsisihan yan, kailangan natin ng pagpapalit ng kaisipan na itong kasalanan to ay hindi ko na to isasama sa aking paglakad sa kabanalan. Parang ganito po, para hindi po tayo malito, church members, lalo na yung mga kausap ko rito, church member.
Hindi pwede tayong gusto natin kumanta, gusto nating tumugtog, or gusto natin magpagamit sa Panginoon, pero naman tayong attitude na pag sinabing attitude, yung hindi maayos na attitude, ano? Gusto natin mag-soul winning, pero meron kang attitude ng magagalitin. Paano ka makakapag-soul winning po niyan? Kukuha nyo po mga kapatid. Ito, pagka hindi po nyo po ito nakuha, ewan ko na lang po. Kasi napakaganda po na makita natin yung kalagayan natin. Like what happened here in this passage, brethren. You know, Sheba, wrong choices bring dangerous consequences. And Sheba runs from city to city from verse number 14 down to verse number 26, thinking he escaped. And the Bible says he hid inside the fortified city called Abel. But the Bible says sin always catches up. And Sheba don't repent, the Bible says. That's why let's ask ourselves, what small sin or rebellion I'm hiding from God, and still I don't repent it. Brethren, take it seriously before it become chaos or distraction in our lives. Because sin or rebellion are like small cracks. If you ignore them, they destroy everything. Now, let's think about this, brethren. Pagka hindi natin pinagsisihan yan, tatandaan natin, hindi ilalaya sa atin yan. Inutusan tayo ng Diyos na ibahagi ang kanyang salita. Paano mo maibabahagi yung salita kung meron ka pang attitude na hindi mabilis ka magalit, hindi ka makaunawa, mabilis ka magtampo? Kaya naiintindihan ko, kaya hindi natin magawa yung paglilingkod ng maayos sa Diyos. Kasi meron pa tayong attitude na hindi natin inaalis, hindi natin pinagsisisihan. Kaya tayo gumagawa ng excuses. Meron dito noon na nag-share ako about sa alak at hindi niya nagustuhan. Sabi niya, mali naman yung pastor ninyo. Yung alak, medisina yan nakakagaling yan So, ang dami niya na pong excuses. Bakit ayaw niya kasing iwanan yung alak? So, ginagamit niya na lang po yung rason or excuses na medicine yung alak. Pero sa totoo lang, ayaw niya rin talagang alisin yun. So, umalis siya at ngayon ay nagkakasakit na siya. Wala tayong magawa. May binibigay tayong mga mensahe ng Diyos naman, mensahe naman to ng Diyos, hindi naman to mensahe ng tao, na mag-iingat sa Kanya, magpapagaling sa Kanya, mag-aayos sa buhay niya. Pero, maliit na kasalanan, in-ignore niya, kagaya ng isang buhok na nakita mo ito sa pagkain, na kahit maliit yung buhok na yan, kapag hindi mo tinanggal yan at hindi mo inayos yan, hindi mo kayang kainin ang pagkain. Kahit gaano pa yan kasarap. Ganun din po sa buhay ng isang Kristiyano. Pagka hindi natin tinanggal yung maliliit na pagkain na yan, or maliliit na pagkain, maliliit na dumi sa pagkain, kahit ano pa ang pagkaluto mo dyan, grabe, pagka ipinresent sa iyo, 5-star hotel presentation pa, pero pagka may nakita ka maliit na buhok dyan, hindi mo kayang kainin yan. So, tatawag po kayo ng waitress para ipaayos yon. Ganun din po sa buhay natin. Pagka sa pagkain, pagka may maliit na dumi o buhok doon sa pagkain natin, gusto natin ayusin. Pero pagdating sa ating buhay bilang mananampalataya, upang tayo ay makalakad na ng maayos sa Panginoon, hindi natin pinaayos. Hindi natin pinagsisisihan. Mga kapatid, tukuyin po natin ito. Maliit na simbahan lang po tayo, pero ang maganda rito, bago tayo i-bless ng Diyos, tama yung ating sinimulan. Naalala ko po yung
payo lagi ng ating mahal na pastor, si Pastor Hill. Ang sabi niya, pagka sinimulan mo ng tama yan, magtatapos ka ng tama. Nalala ko rin sinabi ni Pastor na kapag hindi mo na ako sinama sa simula, ay hindi kita masasamahan sa huli. Ano ibig sabihin nun? Ilagay natin yung salita ng Diyos. Pagka hindi natin sinama yung salita ng Diyos sa simula pa lang, huwag tayong umasa na maganda yung dulo po natin. Wala po nagsimula na isang Kristiyano na hindi kasama yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya pinapamuhay yung salita ng Diyos. Ano siya, half Christian lang, half na believers. May pagka ito maganda yung mensahe rito, yan lang gusto niya pakinggan. Pagka ito na nare-rebuke na yung kasalanan, parang na-open na siya. So, pag ganyan po ang ating kalagayan, mga kapatid, pagka nagsimula na tayo, hindi tayo magtatapos ng maayos. Pagka ang simula natin ay hindi maayos, hindi tayo magtatapos ng maayos. Kapag ang salita ng Diyos inaayos yung ating buhay, at habang nagsisimula tayo, pinaayos natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, at yung simula natin yan ay ibinatay mo sa salita ng Diyos, yaan, mga kapatid, ay magdadala sa iyo ng maayos ding katapusan. Kapag ka nagtatayo ka ng bahay, pag ang hollow blocks, sinimulan mo ng pantay, sinimulan mo ng maayos, organize yung pagkalatag mo ng mga semento, pagkalatag mo ng mga hollow blocks. Hindi tabingi, hindi yung isa nakahiga ng konti, hindi yung isa nakabaling sa kanan, nakabaling sa kaliwa. Pagka ang hollow blocks ay pantay at naitayo mo yan, nagsisimulang pantay yan, nagsimula ng pantay sa baba at naipatong mo na latag mo na, nailagay mo na yung mga hollow blocks, mapapansin mo, matibay yan. Pero pagka hollow blocks, pinatong mo, tapos wala kang guide at pinatong mo lang yan, mamaya-maya makikita mo, imbis yung bahay mo, pantay, tagilid. Pagka ang buhay natin, merong guide dyan, ito ang salita ng Diyos, ito yung guide. Tapos, inilagay natin yung buhay natin doon sa guide na yon, habang pinapatong natin yung ating gustong gawin para sa Panginoon, makikita nyo, maganda, matibay, pantay. Pero kapag ang buhay natin, walang guide ng salita ng Diyos, kahit ano pang achievement meron tayo, makikita mo, may baling yung isa. Dito, okay ka. Dito sa kabila, hindi ka okay. Dito, okay yung ginagawa mo para sa Panginoon. Dito sa kabila, hindi okay. Parang ganito, nagsisimba ka, pero patago-tago ka, kaya nahuhuli ka tuloy ng pulis. Yung mga ganun ba? Kasi nakainom kaya nahuli. Meron kang anak na gusto mong dalhin sa ministry, gusto mong ma-involve sa gawain ng Panginoon, pero ikaw naman hindi nag-i-involve bilang magulang. Nakukuha niyo po ba? Gusto mo yung anak mo lumaki ng maayos, lumaki na may takot sa Diyos, pero ikaw naman magulang hindi nagbabasa ng Biblia. Magbabasa lang kapag na hospital. Pagka yung hollow blocks mo ay walang gabay, habang pinapatong mo, habang tinatry mong i-establish yung gusto mong i-establish, pag walang gabay yan, ay kita mo, yung isa nakabaling sa kaliwa, yung isa nakabaling sa kanan. Ibig sabihin, hindi pantay. Pero pagka may gabay, pinapatong mo yung hollow blocks, mapapansin mo, makikita mo, pwede mong silipin, pantay. Okay, lagay pa tayo hollow blocks. Simple ilustrasyon. Pero mga kapatid, pagdating sa buhay natin,
akala natin, ganito lang. Nung pinanganak tayo, akala natin ganito lang. Ako'y nagpapasalamat sa aking tatay ay nakikita ko siyang nananalangin at kagabi kausap ko siya, nananalangin pa rin siya. Isang naibigay sa akin ng aking tatay, ang aking magulang, yung manalangin kami ng gabi. At ngayon, ginagawa ko na rin sa anak ko, nananalangin kami ng gabi. Bago ko siya patulugin o bago ko siya tapos namin pag-usapan ni Sak yung mga ginawa niya sa church. Sabi ko, Sak, anong natutunan mo sa church? Ay, bakit mo na naman hinabol si Joshua? Kabukol tuloy. Bakit mo na naman naglalaro lang po kami. Okay, sige. Mag-pray na tayo. Nakita ko yun sa tatay ko na nagpipray ng gabi at ngayon, kagabi, naipag-pray ako. So, kahit pa paano, meron akong guide. Merong magulang na pinili i-guide ako, hindi nagsawa. Magulang, huwag tayong magsasawa. Kaya nga, hindi basta-basta yung mag-aasawa ka lang. Naalala ko yung payo ni Pastor Hill. Sabi ni Pastor Hill, kung mag-aasawa kayo, dapat hindi lang kayo financially stable, hindi lang kayo physically stable, dapat spiritually stable kayo. Kasi ang pag-aasawa ay spiritual na mga bagay. Mga kapatid, pagka mag-aasawa ka at spiritually hindi ka maayos sa harapan ng Diyos, masakit man sabihin, magkakaroon ka ng problema sa dulo. Pero ang Diyos, willing tayong ayusin. Kaya nga kumapal ng ganito ang Biblia. Bakit? Ang daming may problema nung unang panahon. Pero kaya to kumapal ng ganito, kasi po, ang Diyos ay patuloy, nagpapatuloy, ayusin tayo. Ang biyaya ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, ay nagpapatuloy. Huwag natin abusuhin yung biyaya ng Diyos. Huwag natin abusuhin yung kabutihan ng Diyos. Hanggat may pagkakataon tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng pintuan na tayo ay lumapit sa pagpapalit ng ating kaisipan, pagsisihan natin ito, at iwanan natin yung mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Ang gawa ng laman ay hindi kalooban ng Diyos. Amen? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Ngayon palang umaga, masasabi mo, this is December 1. Don't forget, brethren. This is the last month of the year. We made mistake in the past. A lot of us this morning, if we are honest to God this morning, but I praise God every day. He gives hope. He gives deliverance. He gives new strength, not recycled strength. When the stress builds up, when the problem suddenly hits us, He is there. He never leave you nor forsake you. Brethren, God is so great in our lives. That's a great blessing. You can't, but God can. Hindi natin kaya ito, pero ang Diyos kayang-kaya niya. Hindi na uubusan ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, magpalit tayo ng kaisipan, iwanan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan at harapin ng Diyos, at makikita niyo ang pagbabago. Kapatid, church members, dumaan din ako sa ganyan sitwasyon. Walang magtataas ng kamay ngayon na siya ay matuwid. Sabi ng Biblia, nasusulat, walang matuwid. Pero, kailangan mong mag-ayos. Walang matuwid ngayon. Sino magsabi ngayon na ako'y perpekto? Wala Pero, pwede kang papunta doon. Pwede kang dalhin ng Diyos doon. Na maging maayos. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya dito sa ating binasa, kaya ako po itinatagalog para bukas, madali nyo na maintindihan. This morning, how God works in chaos.
And this passage that we read from verse 14 down to verse 26 shows how God restore order. How God bless person, how God bless, a repented heart, a humble heart, willing, have willingness to receive God's grace. Brethren, God always have a way to bring back order. God always has a way to bring back you and restore you. God always has a way to bring back everything chaos when we follow His way. God is always, brethren, God always has a way if we start to come in repentance. Repentance is changing of mind that result a change attitude. Attitude war. Attitude for what? Toward sin and then toward the true living God. My prayer this morning is God will help us to see the real reason of life. Friends, just letting you know, the Word of God reminding you that you have only one life. Church members, resist the devil, the Bible says, and he will flee from you. How we resist the devil? If we surrender our will to God, if we follow the Word of God, if we learn to obey the Word of God in our lives. I hope it helped us this morning. All right? And this morning, this is a great introduction. How God works, brethren, in chaos. Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy tayo. Huwag tayong papayag na yung laman natin kaya ang sabi ng Biblia, remember the Bible says that flesh cannot please God. This flesh, this one, brethren, we can overcome the work of the flesh. Alright? We can overcome that. Allow God works in your life. Allow the Word of God works inside of you. Not only outside of you, but inside. Allow the Word of God develop you inside and out. Amen? Brother, I don't know who's God. All right. I want to share to you who's God. But do you have a willingness? Do you have a humble heart? Are you willing to repent? I will explain to you, my friend, who is God that I'm talking about. Not God of this world, but the God that bring grace and bring mercy and forgiveness to each everyone. I hope it helped us, brothers and sisters, this morning. Again, we have a great day, and this is the last month of 2025. Next month is another year, and I pray that God bring us in the abundance, not only in physical and material blessing, but abundance in our faith. Develop a strong faith. Because even you are alone, if your faith is developed and is strong, all right, no one can pull you down. All right? Wala. Pagka na-develop ang iyong pananampalataya at tumibay ito sa salita ng Diyos, wala at sino pa man, kahit ang dyablo, hindi ka kayang pabagsakin. Kasi na-develop at napatatag mo na, napalago mo na ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Pag gusto ng dyablo, gawin kang mapagmataas,
Dahil na-develop na yung iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, nakita mo, napag-aralan mo yung buhay ng Panginoong Hesus, kung paano hindi siya palapatol, kung paano siya tahimik, kung paano siya na pinapanalangin niya, yung mga bagay na nararanasan niya. Ibig sabihin, ikaw na talaga ay natututong sumunod sa salita ng Panginoon. Simple lamang po at least na bigay nating introduction ng ating pag-aaralan this week. Let us pray. Dear God, Father in heaven, thank you for this morning. We honor you. Thank you for the life. Thank you for the contentment. Thank you for renewing our drain spiritual life. Thank you for restoring extra strength, our strength, new strength, not recycled strength. Thank you, Lord, for this morning. I pray, speak to your people. This is your word. And this is a powerful tool to overcome not only temptation, but to overcome our weaknesses, to overcome our enemy, Satan. Thank you, Lord God, for bringing us this morning reminders for each everyone. Salamat po ngayong umaga. Pinalalakas niyo po kami. Binigyan niyo kami ng maayos na magandang espiritu na magsisimula kami na may kababaan ng loob. Ngayong umaga, kami po ay magtatrabaho na may kababaan ng loob. Tatrabaho po kami na merong tangan-tanang ang inyong mga salita. Na itong buhay na ito ay pansamantala lamang. At willing po kami, Panginoon, na iwanan, pagsisihan ng mga kasalanan na aming nagagawa. At kami po ngayon ay magpatuloy na merong kagalakan sa aming puso. Marami pong salamat, Panginoon. Mahal po namin kayo, Panginoon. Pinupuri ka namin po, Panginoon. Salamat po sa ginawa niyo po sa kalagitnaan ng bawat isa. Sa mga kapatiran namin na nakikinig, malayo man silang lugar, inyo rin po silang pagpalain. Ano man pong nakita niyo pong karumihan, Panginoon, na magdudulot po ng karamdaman at hindi maayos na kaisipan at espiritu ngayong umaga, sawayin niyo po ang diablo. At humingi po kami ng kapatawaran. Sa inyo lang kami umasa. We trust you, Lord. Forgive us, Lord. And instead of complaining attitude this morning, we learn how to have sense of gratitude this morning. Forgive us in our sins. Cleanse us from our iniquity. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Alrighty. Thank you very much, church. God bless you all, and may the Lord bless you. May the Word of God increase and develop your strong faith. Jesus said to Thomas, Thomas, do not miss church worship, because church is not just a service only. It is more than that. It's a spiritual blessing. Thomas, Thomas, don't be faithless. Jesus said, touch my hand, Thomas, because you miss church, you miss 4 things. Alrighty, salamat sa Panginoon at tayo ay napapalahanan. God bless you all. May the Lord bless you. Hallelujah. Praise God. See you tomorrow. All right, we're just bringing the introduction, but see you tomorrow for another episode of New Minute Morning, developing a strong faith to God. The preacher got up and said, stand to your feet. We'll start with a prayer. If you have a need, let it be heard, saints, let it be known. We're all a family, you're not alone.
saw her at the back of the church. Her silence and sadness cried out to her. The kind shepherd knew just what to say. I need to know before we pray. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life. Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear, our God can hear an unspoken request. Well, the preacher whispered as she raised her hand, "Sweet Holy Spirit, come by her and stand." As the tears started flowing, he had no doubt that in the throne room of heaven her secret was out. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life. Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear, our God can hear an unspoken request. Child, have no fear, our God can hear an unspoken request.